matatandaan na nagkaroon ng matinding pagbatiko sa lokal na komunidad at pangkalahatang publiko sa ating bansa dahil sa paggiba ng rebulto ng Pieta ng Katbalogan. Dahil ang replika na ito ng La Pieta ni Michelangelo ay ginawa sa Samar para alalahanin yung 4,000 na biktima ng lumubog na MV Doña Paz noong 1987. Galit at pighati ang nararamdaman ng mga kapamilya ng mga nabiktima kahit marami ng taon ang nakalipas dahil ang pagsira sa rebulto ay tila pagbura sa alaala ng kanilang mga minamahal sa buhay. Bukod sa agarang simpatya para dito ng masa, idagdag pa yung tila pagtalikod sa bahagi ng kanilang kasaysayan para bigyan lamang ng oportunidad yung pagtatayo ng isang kilalang restaurant sa lugar ng ginibang Pieta ng Katbalogan. Mas pinahalagahan yung komersyalismo at kikitaing pera kaysa sa kasaysayan ng Samar. May ganitong naging pangyayari dahil hindi matutumbasan ng halaga kapag yung isang bagay ay iniugnay sa buhay. Kaya mauunawaan natin yung kalungkutan, mauunawaan natin yung pagkadismaya ng publiko sa pagiba sa rebulto na nagsilbing bantayog ng 4,000 naging biktima ng isang trahedya. Kung mayroong ganitong tugon para sa mga taong binawian ng buhay, ay mayroong dapat na mas dakilang tugon ang mga mananampalataya sa Diyos dahil sa napakadakilang katotohanan ng higit na buhay na isinakripisyo ng Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan. Kaya magsisimula yung manunulat dito sa ating talata tungkol sa mas dakilang ministeryo ng Panginoong Hesukristo na nakasentro sa kanyang sakripisyo na higit sa mga handog ng dating tipan. Kaya buksan natin yung ating Biblia dito sa Kabanata 9 ng Hebreo. Tatalakayin natin yung mga talata 11 hanggang sa 14. At muli, buksan natin ang ating mga Biblia. Hebreo Kabanata 9, talata 11 hanggang 14. Babasahin ko po sa inyo ang salita ng Diyos. Ngunit nang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mga mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao, sa makatuwid ay hindi sa sangnilikhang ito, at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan, magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga toro at ang abo ng dumalagang baka na iwiniwisik sa mga nadungisan ay makapagpapabanal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Ito po ang salita ng Diyos. Muli, naririto tayo sa serye na tinitingnan natin yung dakilang ministeryo ng Panginoong Hesukristo na tanging sagot upang ang makasalanan ay maipagkasundo sa banal na Diyos. May mga sinabing mahalagang katotohanan ang manunulat para dito. Ang una, nakita natin yung bagong tipan at binigyan niya ito ng pagpapaliwanag. At sa nakaraan nating pangangaral, mayroong sinabi ang manunulat patungkol sa makalangit na santuaryo na kung saan naglingkod ang Panginoong Hesukristo. Muli, ang ginawa ng manunulat para dito ay binigyan niya ng mas malalim na pagpapaliwanag. Gayon yung ating napakinggan sa nakaraan nating pangaral. Mayroong panlupang tabernakulo para makalapit yung bayan ng Israel sa Diyos sa kanilang
mga pangrelihiyon na pangangailangan, subalit ito'y panandalian lamang. Mayroong lumilipas na kaayusan ng panlupang tabernakulo. Limitado ang sistema ng panlupang tabernakulo, kaya ito'y panandalian lamang na kaayusan, sapagkat ang layunin ng Diyos sa panlupang tabernakulo ay para ipakilala yung darating na tagapamagitan ng kaligtasan. Kay Jesucristo na punong pari magpakailanman, may tagapamagitan na makikilala kahit sa lumang tipan na kung saan nagkaroon ng katuparan sa Panginoong Jesucristo. Pero dapat din natin tandaan, mayroon siyang sinabi patungkol sa sakripisyo ng tanging tagapamagitan. Kung bibigay tayo ng pagbabalik-aral, maaari natin itong tingnan sa Kabanata 8, talata 3. Ang sinabi ng manunulat ay patungkol sa dapat gawing mas higit na sakripisyo ng tunay na tagapamagitan. Inihambing niya yung paghahandog ng panlupang punong pari sa tunay na punong pari magpakailanman. Sinabi ng manunulat, kaya't kailangan din namang siya magkaroon ng kanyang ihahandog. Meron siyang sinabi na sakripisyo para sa tanging tagapamagitan. At kung paanong ipinaliwanag ng manunulat yung ibang mga katotohanan, ipapaliwanag niya itong sakripisyo ng Panginoong Hesukristo na magsisimula dito sa ating talata. Ito yung pagtuturo na magkakaroon ng malawak niyang pagpapaliwanag hanggang sa mga susunod na kabanata. At sisimulan ito dito sa talata na ating binasa. Patuloy niyang binanggit dito yung panlupang tabernakulo sapagkat mayroong kaugnayan yung paghahandog sa ganitong dating kaayusan. Mayroong paghahandog sa panlupang tabernakulo. Kaya patuloy na ginamit ng manunulat yung temang ito para ituro ang mas higit na sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Matatandaan sa sinabi ng manunulat sa nakaraan nating ipinangaral, limitado at lilipas ang panlupang tabernakulo. Binanggit yan sa talata 10 ng ating kabanata. May mahalaga siyang mga salita na kung saan ating mababasa, ipinapatupad hanggang saang panahon na ay dumating upang maisaayos ang mga bagay. Mas mainam na isalin ito sa mga salitang hanggang sa panahon ng pagbabago. Dahil yung pagdating ni Hesukristo ay nagdala ng mga dakilang pagbabago sa gawain ng Diyos ng pagliligtas. At isa sa mga pagbabago na dinala nito ay ang pagtatapos ng dating sistema. May ganito sa dating kaayusan. Subalit, salungat sa inaasahan ang nangyari sa katuparan ng Panginoong Hesukristo. Sinimulan yung ating talata sa mahalagang mga pahayag in contrast sa kanyang sinabi sa verse 10, nang dumating yung tagapamagitan, ipinakita yung malaking kaibahan dahil dumating si Jesus mula sa dating kaayusan na nagkaroon ng pagtatapos. Ang katuparan kay Hesukristo, walang limitasyon, katulad ng sa dating tipan. Ang katuparan kay Hesukristo, ang siyang tunay na nagdala ng sagot laban sa problema ng kasalanan. Ganito yung mauunawaan natin kay Hesukristo. Kahit tingnan natin itong katotohanan ng kanyang sakripisyo, walang limitasyon at katuparan yung nangyari sa mas dakilang gawa ni Hesukristo at ito ang tunay na sagot sa problema ng kasalanan. Mauunawaan natin yan sa napakahalagang katotohanan ng mas higit na sakripisyo ni Jesus. Kaya iniiwan ko sa inyo yung mensahe na ang pangangailangan para pawiin ang kasalanan ay dahil sa sakripisyo ni Jesus na higit sa mga handog ng dating tipan. Yan yung mahalaga nating maunawaan dito sa mga talata na ating
binasa. Mayroong biyaya ng pagpawi ng kasalanan. Hindi dahil sa mga ritual at seremonyal na nasa lumang tipan, kundi dahil magkakaroon ng katuparan yung gawain ng pagliligtas ng Diyos kay Hesukristo. At yung kahigitan ng sakripisyo ni Hesukristo ay natatangi mula sa mga handog na matatagpuan sa dating tipan. May ipinapakilalang pangangailangan sa darating na tagapagligtas na mayroong mas dakilang sakripisyo kahit sa mga katotohanan ng handog sa lumang tipan. Hindi lamang makikilala si Jesus sa panunungkulan ng mga paring Levita, kundi kahit sa kanilang mga ginagawang paghahandog, may pinapakilalang tagapamagitan sa kanilang panahon. At natupad yung mga dakilang katotohanan na ito kay Hesukristo. Siya ay higit kumpara sa mga Levita bilang punong pari. At may higit na sakripisyo kumpara sa mga handog ng lumang tipan. Ang mga magkahiwalay na katotohanan tungkol sa punong pari at sa mga handog na kanilang ginagawa, parehong matatagpuan kay Hesukristo upang ituro sa atin ang kasagutan na mula lamang sa Kanya para pawiin ang problema ng kasalanan. Ganito ang mga katotohanan kay Jesus upang ipakilala na siya lamang ang tanging sagot para pawiin ang ating kasalanan. Yung mga handog na sakripisyo sa lumang tipan, sila'y nagbibigay lamang ng kalinisan sa panrelihiyong pangangailangan ng bayan ng Israel. At kung titingnan yung mga sakripisyong ito, ay mas higit na pinapakilala ang pagkamakasalanan ng lahat ng tao. Gayon din, pinapakilala yung pangangailangan sa darating na tagapamagitan. Subalit sa napakadakilang sakripisyo ni Hesukristo bilang katuparan ng mga katotohanan ito, ito ang sagot na pumapawi sa lahat ng kasalanan. Kaya't bigyan natin ng pansin itong katunayan sa mas dakilang sakripisyo ni Hesukristo mula sa mga ibinigay ng manunulat na nais kong bigyan ng buod sa dalawang bagay: sakripisyo na bukod tangi at sakripisyong mabisa para maglingkod. Kaya mas dakila yung sakripisyo ni Hesukristo. Tingnan natin yung una, sakripisyo na bukod tangi. Ganito yung dapat na pagkilala ayon sa manunulat sa mahalagang pangyayari ng sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Sa talata 11 at talata 12, may mga pares ng linya sa mga ito upang magpaliwanag sa iisang katotohanan. At gusto kong bigyan ito ng linaw sa inyo. Kapares ng pahayag sa verse 11 na tungkol sa lalong sakdal na tabernakulo. Ang sinabi ng manunulat sa verse 12 na tungkol sa sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Magkapares ang mga ito upang malinaw na ipakita na yung sariling sakripisyo na inialay ni Jesus ay para mismo sa presensya ng Diyos. Naghandog mismo si Hesukristo sa Diyos na hindi maggagawa sa anumang panlupang sakripisyo. Para ang mga ito sa panlupang tabernakulo, may gayong pagpapares. Subalit isa pang pares na binigay ng manunulat sa pahayag ng verse 11, hindi gawa ng kamay ng tao. Na kung saan kapares sa verse 12, hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga toro at iba pa. May malinaw na paghihiwalay sa sakripisyong ginawa ni Hesukristo sa panlupang tabernakulo at sa mga panlupang dugo. Ito ay dahil ang bukod tanging sakripisyo ni Kristo sa presensya ng Diyos
ang makapagbibigay lamang ng kaligtasang walang hanggan. Kaya may mga pagpapares na ganito na ginawa ang manunulat. Sa sistema ng tabernakulo sa lumang tipan, panlupang santuaryo ito. Kaya yung mga dugo at sakripisyo na inihahain dito ay mga panlupang handog. Hindi gayon sa makalangit na santuaryo. Ang kailangang sakripisyo sa mismong presensya ng Diyos na banal ay dapat handog na higit sa mga bagay ng sanlibutan. Idagdag pa natin dito yung ating naunawaang paglipas at limitasyon ng dating sistema na nagpapakilala talaga ng pangangailangan sa mas dakilang sakripisyo sa mismong presensya ng Diyos. At ang mga ito ay natupad at nangyari sa Panginoong Hesukristo sa kanyang ginawang sakripisyo. Tunay nagkaroon ng sagot ang pangangailangan sa mas dakilang sakripisyo sa presensya ng Diyos. Kumpara sa lumang tipan na paulit-ulit kada taon ang mga handog, sa pagpasok ng punong pari sa kabanal-banalang dako para mag-alay ng hayop para sa kasalanan ng mga tao. Yung bisa nito ay pansamantala lamang dahil para ito sa relihiyosong pamantayan ng bayan ng Israel sa lumang tipan. Ngunit ang tagapamagitan magpakailanman, tunay na pumasok sa presensya ng Diyos sa magitan ng kanyang sakripisyo na mula sa pagdanak ng kanyang dugo. Ito ay isang beses lamang nangyari, subalit tunay na nakamit yung pangangailangan na magkaroon ng lubos na kabayaran ang ating mga kasalanan. Ang tanging sakripisyo ni Hesukristo ay dapat magbigay ng mga mahalagang katotohanan sa ating buhay pananampalataya. Ito ang tunay at tanging sakripisyo na dapat maunawaan na handog mismo sa Diyos. Ang cross ni Hesukristo ay hindi lamang pananakit at parusa na ginawa ng tao sa Kanya. Yung cross ni Hesukristo hindi lamang para maantig yung damdamin mo sa inosente na kung saan pinahirapan kahit walang sala. Pwede yan sa mga martir ng sanlibutan, nangyayari yan. Pero higit sa mga ganyang paghihirap, ang natatanging sakripisyo ni Hesukristo dahil pangunahin itong handog sa Diyos. Kaya natatangi ito. At gayon din natatangi ang sakripisyo ni Hesukristo dahil binibigyan ito ng katiyakan yung kaligtasan ng kanyang mga tinubos. Yan yung malinaw na pagtuturo ng banal na kasulatan sa krus ni Hesukristo. Ito ay nagbibigay ng katiyakan ng kaligtasan, hindi lamang ginagawang posible ang kaligtasan. Kapag pinag-aralan yung Biblia, hindi mananaig yung mga pagtuturo na ganyan mula sa banal na kasulatan. Dahil sapat ang kabayaran ng krus sa kasalanan. Kaya sigurado yung kalayaan ng mga tinubos nito. Nagbibigay ng katiyakan sa kaligtasan. Yung krus ni Hesukristo. Kaya kung sasabihin natin na nawawala yung kaligtasan dahil sa mga maling ideya na maaring ibigay, ay itinuturing natin na hindi sapat ang kabayaran ni Hesukristo sa krus para sa kasalanan. Ganyan yung nangyayaring paratang. Kaya mahalagang maunawaan yung kasapatan ng krus ni Hesukristo para tiyakin yung kaligtasan, kaya muli natatanging sakripisyo iyan. At gayon din katulad ng binibigyan ng diin ng ating talata, ito ay tanging sakripisyo para sagutin yung ating kasalanan na isang beses lamang nangyayari.
Hindi yan paulit-ulit dahil mawawala yung diwa ng pagkanatatangi nito. Natatangi ang krus ni Hesukristo dahil iyan ay pangyayari na isang beses lamang na naganap at tunay na sumagot sa problema ng kasalanan. Kaya mali na subukang gayahin yung krus ng Panginoong Hesukristo na nangyayari sa mga deboto na ating nasasaksihan kapag dumating yung mahal na araw kahit dito sa ating bansa. Meron silang tinatawag na sinakulo at mayroong mga gumagaya sa sakripisyo ni Hesukristo sa pag-aakala nila sa magitan ng kanilang ginagawa ay mayroong kabayaran yung kanilang kasalanan. Subalit isa pa sa pagkakamali ng relihiyon ng Romano Katoliko patungkol sa isang beses na sakripisyo ni Hesukristo ay ang kanilang ginagawang banal na communion. Dahil para sa mga Romano Katoliko, inuulit-ulit nila sa magitan ng ganitong sakramento, yung sakripisyo ni Hesukristo ng hiwalay sa pagdanak ng dugo. Ganyan yung Eucharist ng Roman Catholic Church, bloodless sacrifice ni Hesukristo na paulit-ulit na nangyayari ayon sa kanila. At hindi ganyan yung tinuturo ng Biblia, sapagkat pagdating sa sakripisyo, hindi mo ito maihihiwalay sa dugo. Makikita natin yung pagdanak ng dugo sa lumang tipan. Makikita natin yung pagbuhos ng dugo ng tanging tagapamagitan sa krus ng Kalbaryo, kaya walang bloodless sacrifice. At gayon din, hindi ito inuulit-ulit dahil isang beses lamang ito nangyari at pinawi nito ang kaparusahan at kahatulan ng kasalanan ng mga tinubos ng krus ng Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalagang maunawaan yung pagiging natatangi ng sakripisyo ni Hesukristo sa ating buhay pananampalataya. Pagdating sa sakripisyo, pamilyar sa atin yung mga bayani. Marami silang ginawang iba't ibang sakripisyo para sa kapakanan ng kanilang bayan na sinilangan kahit kanilang pagbubuwis ng buhay. Isinakripisyo nila. Dahil sa kanilang ginawa, ang mga ganitong individual ay nagkaroon ng pagkilala bilang bayani. Pero anuman ang sakripisyo ng tao, hindi nito matutumbasan yung napakadakilang sakripisyo ni Hesukristo, na kung saan mas higit natin dapat kilalanin at nangyayari iyan sa kaalaman na ito ay natatangi at ito ay sapat na kabayaran para sa kasalanan. Bigyan mo ito ng realisasyon sa iyong pananampalataya, kapatid. At nais kong gawin mo iyan mula sa ganitong hamon, pukawin mo ang patuloy na pagpupuri kay Kristo dahil sa kanyang natatanging sakripisyo sa ating kaligtasan. Ganyan yung dapat na tugon natin sa Kanya. Tunay na pagpupuri. Dahil sa natatangi niyang dakilang sakripisyo na sukat nating ikaligtas. May ganitong paghahambing na ginamit yung manunulat para sa orihinal na mambabasa upang sa magitan ng mas dakilang sakripisyo ni Hesukristo dapat nilang makilala ang kaluwalhatian at gawin ang pagpupuri na tugon sa dakilang Jesus. At mahalaga iyan kahit sa ating panahon. May kadakilaan si Hesukristo kahit sa kanyang kaluwalhatian. Tayo sumasamba sa banal na Trinidad at Diyos Anak si Hesukristo. At napakadakila ng ginawa ni Hesukristo kahit sa pangkalahatang biyaya upang magpuri tayo sa Kanya. Ganyan yung sinabi ng manunulat, di ba, sa mga serye ng katotohanan tungkol kay Jesus dito sa ating sulat. Si Jesus higit sa mga anghel, higit
kay Moises, kay Aaron, sa mga propeta. At kahit sa pangkalahatang biyaya, may sinabi siya katulad sa Hebrews 1 verse 3, inaalalayan lahat ng bagay mula sa kapangyarihan ng salita ni Hesukristo. Ganito kadakila yung tagapagligtas na ating pinag-uusapan, mga kapatid, upang tunay na magpuri tayo sa Kanya. Subalit hindi lamang natatapos sa ganito, yung pag-alala sa Kanyang kadakilaan. Meron siyang dakilang gawa para sa ating kaligtasan, upang magdulot ito sa atin ng patuloy na pagpupuri sa Kanya bilang mga mananampalataya. Ang napakadakilang pagpapala na ito ay nangyari dahil nagpakababa yung Diyos Anak na karapat-dapat sambahin. Yung gawa ng kaligtasan ay dahil naglingkod yung dapat paglingkuran. At yung paglilingkod na Kanyang ginawa ay hanggang sa pag-aalay ng Kanyang buhay para sa gawain ng kaligtasan na kung tayo ay mga mananampalataya, para sa atin yung ginawa ni Hesukristo. Kaya ang tugon natin sa Kanya ay pagmamahal, pagpapasalamat, pagpupuri sa mga katotohanan at tungkol sa Kanya. Kaya magsiyasat tayo ngayon sa ating buhay pananampalataya. Huwag mong tingnan ang iyong katabi, tingnan mo ang sarili mo sa nararapat na tunay na pagpupuri natin kay Hesukristo. Dahil napakadakila ng Kanyang gawa para sa kaligtasan. Hindi natin ito kayang suklian man lamang. Ganun kadakila ito. At hindi ito kayang tumbasan ng mga dakilang bagay sa sanlibutan. Ganyan ang dakilang gawa ng pagliligtas ni Hesukristo na tinanggap natin mula lamang sa biyaya ng Diyos. Kung pababayaan natin yung tunay na pagpupuri kay Hesukristo, kahit alam natin yung Kanyang dakilang sakripisyo at pinapaalalahanan tayo sa Kanyang dakilang sakripisyo, maapektuhan yung ating pagtatiyaga sa ating pananampalataya. Kung hindi ka tumutugon ng pagpupuri dahil sa Kanyang dakilang gawa, ano ang kabuluhan ng lahat ng bagay kung hindi yan para sa kaluwalhatian ng ating tagapagligtas? Ganito kadakila yung ating pinag-uusapan sapagkat lahat ng sa atin at ang buo nating buhay ay dapat magbigay ng kapurihan sa Kanya na gumanap ng tanging sakripisyo para sa ating kaligtasan. Kailangan nating mapaalalahanan, kailangan tayong umunlad sa katotohanan ng dakilang sakripisyo ni Hesukristo dahil inuudyukan tayo nito, hindi ng seremonyal, hindi ng ritual, kundi tunay na pagpupuri sa ating tagapagligtas. Si J. Gresham Machen, na tapat na teologo at kilalang tagapagtanggol ng pananampalataya laban sa liberalismo noong kanyang panahon, meron siyang tanyag na sinabi patungkol sa gawain para sa kaligtasan ni Hesukristo sa positibong aspeto ng kanyang perpektong pagsunod sa kautusan. Meron siyang sinabing dapat gawin. Ito ay mula sa kanyang isinulat sa malapit niyang kaibigan na teologo rin, si John Murray. Sa parehong araw na binawian siya ng buhay dahil sa sakit na pneumonia, mababasa sa kanyang sulat, lubos akong nagpapasalamat sa aktibong pagsunod ni Kristo. Walang pag-asa kung wala nito. Di ba tunay na pagpupuri kay Hesukristo ang nararapat na tugon sa kanyang gawain ng pagliligtas?
Hindi lamang dahil nagbigay siya ng ganap na katuwiran mula sa perpekto niyang pagsunod, kundi pinawi niya yung parusa ng kautusan na ating nilabag dahil sa kanyang natatanging sakripisyo. Subalit isang bagay na dapat natin bigyan pa ng aplikasyon sa ating buhay pananampalataya, sakripisyong mabisa para maglingkod. Ito yung matututunan natin mula sa argumento ng manunulat tungkol sa kahalagahan ng sakripisyo. Mula sa lumang tipan, gayon din. Lalong higit sa sakripisyo ni Jesucristo. At nariyan yung mahalagang salita sa verse 14, gaano pa kaya ang dugo ni Jesucristo? Dahil nariyan yung argumento ng manunulat na kung totoo sa mas mababang antas, ay dapat nating kilalanin sa mas higit na inihahambing dito. Yung mga sakripisyo sa lumang tipan ay mayroong layunin na panandalian at may bisa ang mga ito sa dating kaayusan. Kung gayon sa lumang tipan, gaano kadakila yung bisa ng mas higit na sakripisyo ni Jesucristo. Ipinakita yung labis na lawak ng resulta ng sakripisyo ni Jesucristo. Paglilinis ng ating budhi mula sa mga patay na gawa upang maglingkod sa Diyos na buhay. Yan yung buod na binigay ng manunulat para makita natin yung lawak ng resulta ng sakripisyo ni Jesucristo. May pagtanggap sa presensya ng banal na Diyos, may paglilinis ng tunay sa ating mga kasalanan, may katanggap-tanggap na pagsamba, may katanggap-tanggap na paglilingkod dahil sa ginawa ni Jesucristo. Yung binanggit kong pahayag sa inyo, yung nagtataglay ng termino na ginamit sa lumang tipan para sa mga Levitang pari. Ngunit, pinakitang pribilehiyo ng mga mananampalataya dahil sa dakilang sakripisyo ni Jesucristo. Hindi ba tayo ang may pribilehiyo na paglingkuran ng tagapagligtas na gumawa ng napakadakilang sakripisyo para sa atin, mga kapatid? Ang mas dakilang sakripisyo ni Kristo may resulta upang magkaroon tayo ng kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Kumpara sa lumang tipan, yung paglapit sa Diyos ay mayroong distansya na ipinapakita. Balikan natin yung ating pinag-aralan. Yung punong pari, isang beses lamang makapapasok sa dakong kabanal-banalan. May distansya. Yung mga pari, hanggang sa dakong banal lamang sila. Yung mga mamamayan, hanggang sa bakuran lamang ng tabernakulo. Subalit sa mas higit na sakripisyo ni Jesucristo, binuksan sa atin ang paglapit sa Diyos. Dahil wala na tayo sa kahatulan at kaparusahan ng ating mga kasalanan. Napakadakilang realidad, mga kapatid. Pero ang presensya ng Diyos na bukas para sa mga Kristiyano ay totoo rin sa katanggap-tanggap na pagsamba. Kaya hindi nawawala ng kabuluhan yung pagsasama-sama natin para magkatipon tuwing araw ng linggo. Dahil may pag-asa tayong luwalhatiin at tanggapin ng Diyos ang ating pagsamba sapagkat may tagapamagitan tayo na si Jesucristo. Subalit yung ganitong dakilang pag-asa, dala-dala kahit sa mga paglilingkod na ating ginagawa. Sa kabila ng ating mga kahinaan, sa kabila ng ating mga limitasyon, may katanggap-tanggap na paglilingkod na pribilehiyo natin. Sapagkat si Kristo ay naghandog ng sakripisyo para sa Diyos.
kung paanong yung paglilingkod ng mga pari sa lumang tipan. Pinapakilala na mas dakila nilang pribilehiyo kaysa sa mga mamamayan ng Israel. Yung ganitong pribilehiyo dahil kay Kristo, hindi lamang iilan para sa mga Kristiyano. Dahil sa ginawa ni Jesus, ang pribilehiyo na paglingkuran ang Diyos, bukas para sa ating lahat. Upang yung ganap nating kamalayan na wala na tayo sa kahatulan ng kasalanan, ay dapat bigyan natin ng aplikasyon ng paglilingkod ng may kagalakan sa Diyos ng ating kaligtasan. Isa sa mga napakalapit na relasyon dito sa mundo ay sa pagitan ng magulang at ng kanyang anak. At sa tamang relasyon ng magulang at sa kanyang anak, alam niyo po ba, hindi kinatatakutan ng anak yung pagsunod sa kanyang magulang. Kahit may mga limitasyon siya, kahit may mga kahinaan siya, ito ay dahil uunawain siya ng kanyang magulang. Susuportahan siya at tutulungan ng kanyang magulang. May ganitong malapit na kaugnayan upang ipaunawa ko sa inyo sa mas higit na kaugnayan sa Diyos na hindi kayang tumbasan ng anumang relasyon ng tao. Hindi nawawalan ng kabuluhan yung ating paglilingkod ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil ang tagapamagitan natin ay si Hesukristo. Kaya muli, pukawin din natin yung kagalakan ng paglilingkod sa Diyos dahil sa resulta ng natatanging sakripisyo niya para sa atin. Sakripisyo ni Hesukristo. Sa ating kaugnayan sa Diyos, kinatagpo lahat ni Hesukristo yung pangangailangan natin laban sa kasalanan upang yung maging kaabalahan natin hindi kung paano maligtas. Yung maging kaabalahan natin ay yung mga manifestasyon ng buhay dahil iniligtas na tayo ng Diyos. At kasama diyan yung kaabalahan sa paglilingkod kay Hesukristo. Paglilingkod sa Kanya, sa iglesia, sa iyong pamilya, sa lipunan at sa iba pa. Diyan tayo dapat mayroong kaabalahan. Dahil sinagot ni Hesukristo yung ating mga pangangailangan para sa ating kaligtasan. Sa ating mga sarili lamang, walang dakilang paglilingkod. Kahit gaano pa karami ang magiging sapat na kabayaran para sa ating kasalanan, kahit ang paulit-ulit na handog ng mga punong pari sa lumang tipan ay hindi sapat para pagbayaran yung kanilang kasalanan. Pero ipinagkaloob sa atin ng Diyos yung napakadakilang pagpapala na ito upang ibuhos natin yung ating mga sarili at ating panahon sa paglilingkod sa Kanya. Dahil iniligtas tayo ni Hesukristo. Ang kalooban na ito ng Diyos para sa atin, muli binigyan sa atin ng katiyakan. May pag-asa na maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya magsiyasat tayo. Kung mayroong bahagi sa ating mga buhay na nagkukulang tayo sa paglilingkod sa Diyos, huwag mong tingnan yung iba. Siyasatin mong yung sarili. Dahil paglilingkod ng may kagalakan, yung nararapat na tugon sa tagapagligtas, na gumawa ng napakadakilang sakripisyo para sa atin. Bilang tunay na Kristiyano, makita mo ngayon yung kabutihan ng Diyos. Hindi ka niya hinahayaan sa pagkukulang. Hindi ka hinahayaan sa pagkompromiso kahit sa katotohanan ito.
Dahil pinapaalala sa atin yung dakilang sakripisyo ni Hesukristo upang pukawin yung ating sigla na maglingkod kay Hesukristo. Alam niyo po sa Biblia, pamilyar sa atin yung kwento ng Gerasin demoniac. Dahil sa dakilang pag-ibig sa kanya ni Hesukristo na sinadya siya sa hintil na lupain. Basahin niyo yung tugon ng tao na kung saan binigyan sa atin ng sulyap yung pagpapala ng kaligtasan sa buhay ng Gerasin demoniac. Anong sinabi niya kay Hesukristo? Gusto niyang sumunod kay Hesukristo katulad ng 12. Pero kahit sinaway siya ni Hesukristo, yung paglilingkod na nais sa kanya ni Hesukristo, tinupad nung lalaking pinagaling ni Jesus na pumunta sa kanyang syudad at sabihin yung kabutihan sa kanya ni Hesukristo. Kasi mula sa napakadakilang gawa ni Hesukristo para sa atin, pribilehiyo na maglingkod kahit sa paanan ng ating tagapagligtas. Alam niyo po ba sa huling pangangaral ni Spurgeon, 1 year before his death, noong 1891, meron siyang sinabi na sumasagot sa pinakapopular na tula na naisulat sa kanyang panahon. At ito yung Invictus na sinulat ni William Ernest Henley. Sinulat ito noong 1875. Meron itong popular na mga kataga. Ako ang hari ng aking kapalaran. Ako ang kapitan ng aking kaluluwa. Subalit sa pangangaral ni Spurgeon, sinalungat niya ito. At yung hamon ng mga salitang ito ay mahalagang maging hamon din sa bawat isa sa atin. Sa paglilingkod kay Hesukristo, sinabi ng Prince of Preachers, kung makikita ninyo ang ating kapitan, luluhod kayo at magmamakaawa sa kanya na papasukin kayo sa hanay ng mga sumunod sa kanya. Katulad ng langit ang maglingkod kay Jesus. Ang bawat tao ay dapat may paglingkuran. Wala tayong pagpipilian sa katotohanan iyan. Tandaan ninyo, alinman sa dalawa, ang bawat tao ay naglilingkod kay Satanas o naglilingkod kay Hesukristo. Kaya may dapat na mataas na pananaw sa paglilingkod kay Hesukristo makakabilang sa kanyang tinubos. At kung kayo ay hiwalay sa buhay na walang hanggan sa umagang ito, mga kaibigan, napakinggan ninyo kung kanino matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Malinaw na ito ay hindi mula sa inyong mga gawa o sa mga alternatibo na inaalok ng sanlibutan. Dahil ito ay makakamit lamang sa pamamagitan niya na gumawa ng tanging sakripisyo na sapat para sa kabayaran ng kasalanan. Ipinapakilala sa iyo ng banal na kasulatan si Hesukristo at ang kanyang krus upang huwag tayong manatili sa ating kasalanan. Huwag mong tanggihan ang mabuting balita ng kaligtasan, kaibigan. At huwag tayong manatili sa pamumusong sa Diyos kung lingguhan nating napapakinggan ang kanyang ebanghelyo at hindi tayo sumusunod na sumampalataya kay Hesukristo. Magsisi tayo ng ating mga kasalanan. Sumampalataya tayo kay Hesukristo na kung saan para pawiin yung ating kasalanan, tinupad ang sakripisyo na higit sa mga handog ng dating tipan. At itong sakripisyo na tanging katanggap-tanggap sa presensya ng Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon na tayo manalangin. Aming dakila at banal na Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong mga katotohanan na aming tinitingnan dito sa mas dakilang sakripisyo ng Panginoong Hesukristo sapagkat tiningnan namin yung kahigitan ng kanyang handog na itinuturo mula pa sa lumang tipan upang bilang mga mananampalataya, huwag naming ituring na panimulang bagay lamang yung kaalaman tungkol sa
napakadakilang gawain ni Kristo para sa aming kaligtasan. Mahalagang palaging ipaalala ito sa amin at kami dapat umunlad sa katotohanan nito mula sa iyong mga salita upang pukawin kami sa palagiang pagpupuri kay Hesukristo at pukawin sa amin yung paglilingkod na dapat na maging tugon sa Kanya na labis-labis ang kabutihan sa amin dahil sa sakripisyo na Kanyang tinapo sa krus ng Kalbaryo. Dalangin namin, Panginoon, na pasiglahin mo ang aming pananampalataya, ilayo mo kami sa ritual at seremonyal na pagsunod at paglilingkod sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na pabanalin ang aming mga puso at patuloy na magtiyaga sa uri ng buhay na dapat kaming umuunlad sa pananampalataya at pagiging kagamit-gamit sa iyo, kahabagan mo at pagpalain ng iyong iglesia. At dalangin din po namin, Panginoon, ang mga hiwalay sa Panginoong Hesukristo. May mga nakapakinig ng kanyang ebanghelyo sa unang pagkakataon, subalit nais din namin bigyan ng diin ang kasalanan ng pamumusong sa iyo, na mga nagpapatuloy sa pagtanggi kay Hesukristo. Panginoon, ikaw lamang ang makapagbibigay ng buhay sa mga makasalanan tungo sa pananampalatayang nagliligtas. Sa aming dalangin, naganapin mo mga bagay na ito, upang bawat isa sa amin ay magpakababa sa iyo. At ikaw lamang ang itanghal sa oras na ito na kami sumasamba sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito. Dahil karapat-dapat ka ng pagsamba sa iyong kadakilaan at sa dakilang biyaya mo sa amin kay Hesukristo. Panalangin namin ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.